Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Eklesiastiko pong muli. Wala na tayong paligoy-ligoy. Gusto ko nang expose ang kasinungalingan nitong si Libayan. Pag ako doon sa kabila, no? Ako si Daddada. Dadada, nasama tayo dito sa content ngayon ni Libayan. At saka yung mga iba pang mga supporters ni Tulfo na new account. O anong problema mo sa mga new account na supporter ni Raffy Tulfo? Well, matagal naman na si Daddada, pero syempre, Alam nyo, pansinin nyo tong si Libayan. Kapag nagbablog siya or nagla-live siya, tapos tingin ng tingin sa taas, may pagsisinungaling na gagawin ito. umidad na troll, no? Ang tanong ko sa'yo, Libayan, ikaw ba wala kang mga troll? Tapos tanggap ka pa nga ng tanggap ng donasyon sa mga taong walang muka. Naku, Libayan, huwag kang ipokrito. Ang hilig mo rin tumanggap sa mga taong walang muka. Pag pabor sa'yo at walang muka, okay lang. Pero pag hindi, may problema ka? Alam mo yung nagkaedad ka na troll ka? Yung nagkaroon ka na identity na troll? Alam nyo kung i-research nyo yung word na troll or trolling, medyo nasa negative side siya. Pero meron akong isang nakita dito sa urbandictionary.com na nakatch yung attention ko dito. Pag sinabi kasing troll based on the definition itself, troll is a dwarf or giant in Scandinavian folklore inhabiting caves or hills. And in the late 1980s, internet users adopted the word troll to denote someone who intentionally disrupts online communities. So doon pala nanggaling yung salitang troll. If you are disrupting online communities, ang tawag sa'yo troll. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron akong nabasa dito sa urbandictionary.com. Sabi dito, trolling, the art of deliberately, cleverly, and secretly pissing people off. Dito pag sinabing don't piss me off, ibig sabihin wag mo nang pagpatuloy yung pang-aasar mo at talagang mag-aaway kayo. Anyway, I'm not trying to annoy them, but I'm trying to expose them and debunk kung ano yung mga maling nakikita ko. Pero siguro dahil nga sa na-expose sila, kaya naiinis sila. Anyway, let's continue. Trolling does not mean just making rude remarks. Shouting swear words of someone doesn't count as trolling. It's just flaming and it isn't funny. So hindi pala makakount na trolling yon kung ikaw ay sumisigaw lang, kung ikaw ay nambabastos lang, hindi siya makukonsider na trolling. Tsaka rito sinabi, spam isn't trolling either. It pisses people off but it's lame. Pag tinawag tayong troll, ang naiisip natin bad, masama. Pero mayroon bang tinatawag na good troll? Dito pa rin sa urbandictionary.com, sabi dito, a good troll plays a polemicist with the hope of exposing the arrogance and irrationality of his target. Yung polemicist, ito yung mga taong nag-engage sa controversial debates. At sila yung mga nag-expose ng mga kayabangan at irrationality ng mga kadebate nila. Fast forward natin. Sabi dito sa dulo, ecumenism does not exist in the world of troll. Ang tanong, bakit? Kasi sa ecumenism, kahit magkakaiba kayo ng churches o magkakaiba kayo ng community, dapat naandoon pa rin yung unity. Pero sa mundo ng troll, ecumenism doesn't exist. Anyway, napahaba ata ang explanation ko dito sa salitang troll and trolling. Anyway, pagpatuloy natin itong video ni Atty. Libayan. Wala ka pa ring mukha. O ano ngayon kung walang muka? Diba si Gossip Central wala ring muka? Pero bilib na bilib ka? Para kumanta lang ng Pamela 1, Pamela 2, bilib na bilib ka na? Sabi nga nung isang nag-comment, di ba? Paano mo paninindigan yung sinabi mo o yung mga sinasabi mo kung yung pagkatao mo nga hindi mo mapanindigan? Dahil hindi kami nagpakita sa social media ng muka? Hindi namin kayang panindigan ang pagkatao namin? Ano ba ang kinalaman ng pagkatao namin sa issue na pinag-uusapan? Alam mo, Libayan, dito sa social media, alam ko kung gaano karumi gumalaw ang mga tao dito. Lalo na yung mga taong walang pakialam sa issue, kundi mangbardagol lang at manglait lang ng tao. Parang si Papayo kung paano niya nilait si Dennis. At talagang napakadami nyo doon at binuyo nyo pa si Papayo.
na ganun ang maging behavior niya sa harap ng camera. At tanong ko sa iyo, Libayan, yung pagde-dirty fingers ba ni Papayo? Katanggap-tanggap ba yon? Diba? Makes a lot of sense. Not quite true. Why? Kasi nga, yung mga taong ito ayaw ipakita yung mukha kasi nga gusto nilang mag-slander. Oy, Libayan, yung bunganga mo nang aakusa ka na naman nang wala kang katibayan. Kaya ka nakakasuhan dahil wala ka ng tigil sa kapapanira mo sa kapwa mo. Alam mo ba yung sinasabi mo, slander? That's slander, the action or crime of making a false spoken statement damaging to a person's reputation. Hindi ba abogado ka? Para lang hindi pinakita ang muka? Mang-aakusa ka na gagawa kami ng slander? At hindi porkit may muka, hindi na gumagawa ng slander. Natatandaan mo ba yung age of sexual consent? Na nilait-lait mo kami at tinawag mo kaming PDF file protector at mga peddler? O kaya bang sinungaling? Parang si Sino, Atty. Libayan? Sino? Estelastico. 60 daw yung disbarment sa akin. Oh my goodness. Oh my goodness, Libayan, ikaw ang sinungaling dahil wala akong sinabing ganyan. Gumagawa ka na naman ng kwento kahit kalkalin mo pa ang videos ko at mga comments ko, wala akong sinabing ganyan. Kahit magpatulong ka pa dyan sa mga kabatas mo para kalkalin ang mga video ko kung sinabi ko na mayroon kang 60 disbarment, napakasinungaling mo. Ang kapal naman na mukha mo na ako ang sabihan mo ng sinungaling, hindi ko naman sinabi yan. Ang tanong ko lang sa iyo, Libayan, meron ka bang narinig sa video ko na ganyan? O comment man lang? O iyan ay narinig mo lang sa mga kabatas? Bakit hindi mo sila hiningian ng evidence bago mo ibinuka ang bibig mo dyan? Pare-pareho kayo ng mga new Facebook account. Kayong mga kabatas, I'm not trying to convince you to like my channel. Pero sana naman i-analyze nyo ang mga videos ni Atty. Libayan. Abay, mas marami pa ang trash talk kaysa sa batas. Baka nga kasama nyo sila dun eh. Sasabihin na naman nila sa akin, pakita ka ng ebidensya, pakita ka ng ebidensya. Natandaan nyo ba yung una kong sinabi? Tingin siya ng tingin sa taas. Ganyan ang isa sa ekspresyon ng nagsisinungaling. Pakita ka muna ng mukha. Porkit ba may mukha, hindi na kayang magsinungaling? At porkit walang mukha, sinungaling? Ikaw nga mayroon kang mukha pero napakasinungaling mo. Tahasan kong sinasabi, sinungaling ka. Bakit kayo lagi nagre-request sa... Bakit parang boss namin kayo? Iyan ang leader ng kabatas. Tingnan ninyo kung paano magsalita sa channel niya. Paanong hindi ka hihingian ng evidence? Sobrang sinungaling ka. Alam mo, Libayan, never kong sinabing may disbarment kang 60. Pero ang lagi kong sinasabi, sana makita ng IBP ang mga kasinungalingan, ang mga fake news at mali-mali mong turo dyan sa channel mo at nang sana madisbar ka. Iyon, sinabi ko yun. Pero yung sinabi mo patungkol sa akin, that's fake news. Ganyan na ba talaga kakapal ang mukha mo, Libayan? Nalantaran yung mukha mo dyan sa channel mo, sa social media, tapos ang lakas mong magsinungaling.